Ang kwentong nagpabago sa dalawang bansa, ang pagtanggi ng 23, inay, patawarin mo ako. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Ang mga salitang ito, na sinambit ng may pag-iyak ng 23 na mag-aaral sa high school mula sa Canada, habang nakaupo sila sa sahig, sa harap ng departure gate ng Ninoy Aquino International Airport, Naya, ay mabilis na kumalat sa mga balita sa buong mundo. Ang ipinalabas na emergency live broadcast ng CNN ay isang eksenang mahirap paniwalaan na ang kanilang sariling bansa, na inaakala nilang isang maunlad na bansa, ay napag-iwanan na pala ng ganito. Isang world-class na wellness spa sa halagang 70 ang piso, humigit kumulang 15 Canadian dollars, at isang service area sa expressway na mas malinis pa sa inaasahan. Ang mga pang-araw-araw na karanasan sa Pilipinas, na para sa atin ay karaniwan lamang, ang siyang yumanig sa kanilang mga paniniwala at nagpabago maging sa politika ng isang bansa. Bakit tumangging umuwi sa kanilang mayaman na bayan ang mga elite na estudyanteng ito mula sa isang bansang kasapi ng G7? Hindi ito isang simpleng problema sa isang field trip. Ito ang tala ng isang matapang na paghihimagsik sa loob ng 48 oras na pinangunahan ng isang dalaga laban sa kanyang ina na isang ministro. Matapos malaman ang katotohanan, tinatanggihan naming umuwi. Isang grupo ng batitro estudyante mula sa isang prestihiyosong paaralan, kabilang ang anak ng ministro ng edukasyon ng Canada, ang tumangging bumalik sa kanilang bansa habang nasa isang study tour sa Pilipinas. Ang kagimbal-gimbal na katotohanang natuklasan nila sa isang service area ng expressway at isang pampublikong spa. Ito pala ang isang tunay na umuunlad na bansa, sabi nila. Isinagawa ng CNN ang live na pag-uulat, Nobyembre 2024, Vancouver International Airport, Canada. 1 na mag-aaral sa high school ang sumakay sa isang eroplano patungong Pilipinas. Ang programang ito ng Palitan ng Kultura, na inorganisa ng Kagawaran ng Edukasyon ng British Columbia, ay isang proyektong panggobyerno na naglalayong ipakita ang kahusayan ng sistema ng edukasyon ng Canada. Ngunit, makalipas ang 2 linggo, ito ay biglang itinigil at walang sinuman sa kanila ang bumalik ayon sa itinakdang petsa. O mas tamang sabihin, tumanggi silang bumalik. Sama-samang tumanggi ang mga estudyante na umuwi sa departure lobby ng Naya at idineklara na mananatili pa sila sa Pilipinas. Ang insidenteng ito ay isinahimpapawid ng live sa buong mundo sa pamamagitan ng CNN at BBC. Ano ang dahilan sa likod ng walang katulad na rebelyong ito na pinangunahan ng anak ng ministro ng edukasyon ng Canada? Ilalahad namin ngayon ang nakagugulat na tala ng 48 oras na yumanig sa pananaw ng 23 estudyante. Kung babasahin ninyo ito hanggang sa huli, maiintindihan ninyo kung bakit nila sinabing ayaw nilang umuwi. Magandang araw. Ako, si Olivia Jones, 16 na taong gulang. Nag-aaral ako sa West Point Academy sa British Columbia, Canada. Kailangan ko munang sabihin kung sino ang aking ina. Siya si Carol Jones, ang ministro ng edukasyon ng aming probinsya. Sa simula ng Nobyembre, Doan 104, isang opisyal na dokumento tungkol sa Philippine Cultural Exchange Program ang dumating sa aming paaralan. Ito ay isang 2 linggong programa para bisitahin ang Metro Manila, makipag-ugnayan sa mga Pilipinong mag-aaral, at paghambingin ang sistema ng edukasyon ng dalawang bansa. Nag-apply ako nang hindi masyadong nag-iisip. Ang dahilan ko lang ay para hindi pumasok sa klase sa loob ng 2 linggo. Ngunit, isang gabi, ipinatawag ako ng aking ina sa kanyang opisina. 6 ng gabi noong Nobyembre 8, sa opisina ng ministro, sa ika-7 palapag ng gusali ng lehislatura. Hawak niya ang aking application form. Olivia, napili ka para sa programang ito, sabi niya. Pero hindi ito isang simpleng palitan
Ito ay isang proyekto na ako ang gumawa. Isang proyektong pangpromosyon para ipakita ang kahusayan ng edukasyon ng Canada. Nainis ako. Ibig sabihin, gagamitin ninyo ako bilang isang kasangkapan sa propaganda? Tumango siya. Kailangan mong pumunta doon, hanapin ang mga problema sa sistema ng Pilipinas, at ipakita kung gaano kaunlad ang Canada. May mga kasama kayong media mula rito. Tumutol ako. Gusto ko lang maglakbay. Ayaw kong maging bahagi ng isang political show. Ngunit matigas ang aking ina. Wala kang pagpipilian. Ito ang iyong tungkulin. Bilang anak ng isang ministro, may responsibilidad ka. Kaya napili ako bilang isa sa 23 estudyante. Sa katunayan, ako ang unang napili, bago pa ang 22 na iba pa. Naglaan ang gobyerno ng probinsya ng 150,000 para sa programang ito, nakatumbas ng mahigit 5,000 bawat estudyante. Gabi, bago kami umalis, noong Nobyembre 5, ibinigay sa akin ni Inay ang isang dokumento ng misyon. 3 pahina ito, nakasaad dito na kailangan kong obserbahan at kumuha ng litratong ebidensya ng mga di umano'y problema tulad ng hindi maginhawang pampublikong transportasyon, lumang mga pasilidad, at mga isyu sa kalinisan sa Pilipinas. Inilagay ko ang dokumento sa aking bag. Sa totoo lang, noong mga oras na iyon, naniniwala ako sa sinabi ni Inay. Naniniwala ako na bagamat umuunlad ang Pilipinas, ang kanilang infrastruktura ay hindi pa rin kasi neganda ng sa Canada. Pagkatapos ng lahat, ang Vancouver ay isa sa mga pinaka-livable na lungsod sa mundo. Nobyembre 17, 9 ng umaga, Vancouver International Airport. Nagtipon ang 23 estudyante, 3 guro, at 5 miyembro ng media mula sa pampublikong broadcasting network ng probinsya. Pumunta ang aking ina sa airport at nagbigay ng talumpati. Kinakatawan ninyo ang Canada. Ipakita ninyo ng may pagmamalaki ang kahusayan ng ating sistema. Hindi ko inakala noon na bibiguin ko siya, at lalong hindi ko pinangarap. Nahihilingin ko sa kanya na humingi ng tawad makalipas ang 48 oras. Lumipad ang eroplano. Sa loob ng mahigit 10 oras na biyahe, nakatingin ako sa bintana at nag-iisip, anong klaseng pagbabago ang mararanasan ko pagbalik ko? Pagkatapos ng 2 linggo, hindi ko pa alam noon na hindi ako babalik. Ayon sa schedule, Nobyembre 18, 2:37 ng hapon, Ninoy Aquino International Airport Arrival Lobby. Matapos ang immigration, sumakay kami sa isang pribadong bus. Mga 1 oras ang biyahe, papunta sa aming tutuluyan sa Makati. Mga estudyante, sabi ng aming driver na si Kuya Ben, hihinto tayo saglit sa isang service area sa expressway para sa 10 minutong pahinga. Noon, kampante pa ako. Service area? Isang lugar lang na may banyo, hindi ba? Sa Canada, ang mga hintuan sa expressway ay karaniwang isang maliit na convenience store na kaakibat ng isang gasolinahan. 3-5 bini ng hapon. Pumasok ang bus sa NLEX Drive, Dine, isang malaking service area sa North Luzon Expressway. At sa tanawin na bumungad sa akin, natigilan ako, hintuan lang ba talaga ito? Sigaw ng katabi kong kaibigan na si Emily. Mukha itong isang lifestyle mall. Lahat kaming 23 na bumaba ng bus ay nakatulala. Isang malaking complex, maayos na parking, at makukulay na mga karatula. Totoo bang nasa tabi lang ito ng isang expressway? Naalala ko ang dokumento ng misyon mula kay Inay. Obserbahan ang mga lumang pasilidad. Pero ang nasa harap ko ngayon ay malayo sa pagiging luma. Sa katunayan, mas malinis pa ito kaysa sa maraming restaurant sa Vancouver. Pagpasok namin sa unang palapag, mas malaki pa ang aming pagkamangha. May mga kilalang fast food chains, sikat na coffee shops, isang food court, at mga tindahan ng pasalubong. Nakita ko sa menu na ang isang set meal ng sisig ay nasa 300 piso at ang pansit ay 250 piso. Sa Canadian dollars, iyon ay nasa $7 at $5 lamang. Sa Vancouver,
Ang katulad na pagkain ay aabutin ng hindi bababa sa $20. Ngunit ang tunay na sorpresa ay nasa banyo. Sa pasukan ng banyo, sa unang palapag, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. May isang digital screen na nagpapakita kung aling mga cubicle ang okupado at alin ang bakante. Real-time monitoring para sa banyo? Dali-dali kong kinuha ang aking smartphone at kumuha ng litrato. Ngunit hindi ito ang ebidensyang gusto ni inay. Ito ay isang inobasyon, hindi isang problema. Ito hindi isang problema. Hindi ito ang inobasyon. Ito inisang problema. Sa loob ng banyo, mas nakamamangha pa ang tanawin. Bawat cubicle ay may bidet. Ang mga gripo ay may automatikong sensor. Ang sahig ay tuyo at walang bahid ng dumi. May sapat na toilet paper at sabon. Bukod dito, may hiwalay na family room na may baby changing station. Habang naghuhugas ako ng kamay, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Naguguluhan ako. Tama ba ito? Hindi ganito ang Asya na alam ko. Hindi ito ang itinuro sa media at sa mga aklat. Paglabas ko, ang aking mga kaibigan ay abala sa pagkuha ng mga litrato gamit ang kanilang mga telepono. Lumapit ang aming gurong si Miss Jennifer. Olivia, hindi ba't kakaiba ito? Hindi ito isang simpleng hintuan. Para itong isang cultural hub. Tumango ako. At doon ko napagtanto. Ang misyon na ibinigay ni inay ay mali. Sa simula pa lang, sinabihan akong maghanap ng problema. Ngunit wala akong makitang problema. Tapos na ang 10 minutong pahinga at bumalik na kami sa bus. Ngunit ang kapaligiran sa loob ay tuluyan ng nagbago. Nag-uusap ang mga estudyante nang may pananabik. Sana may ganito rin sa mga expressway natin sa Canada. Ang mga hintuan natin ay mga gasolinahan lang. Ang galing ng real-time monitor sa banyo. Bakit walang ganoon sa Vancouver? Habang nakatingin ako sa labas, napaisip ako. Simula pa lang ito. Ano pa kaya ang makikita namin sa Metro Manila? At ano ang iuulat ko kay inay? Hindi ko pa alam noon na makalipas ang 48 oras. Tatanggihan ko ang utos niyang umuwi. Nobyembre 18, 4 ng hapon. Dumating kami sa isang guest house sa Makati. Kahit sinabihan kami ng aming guro na mag-ayos ng gamit at magpahinga. Lahat kaming 23 ay nagtipon sa lobby, abala sa aming mga smartphone. Olivia, okay lang bang i-post ko sa Instagram ang mga litrato ng service area? Tanong ng kaibigan kong si Emily. Nagkibit-balikat ako. Ano namang masama? Larawan lang naman iyan mula sa ating biyahe. Hindi ko pa alam noon kung anong alon ang lilikhain ng isang litratong iyon. Nag-post si Emily ng larawan ng digital screen sa banyo ng NLEX Drive. Dine na may caption na, isang real-time na monitor ng paggamit ng banyo sa isang expressway stopover? Bakit wala nito sa Canada? 10 minuto matapos i-post, nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang telepono ni Emily. Dumagsa ang mga like, 10,000 sa loob ng 30 minuto, 10,000 sa isang oras. Bumuhos din ang mga komento. Hindi totoo yan. Seryoso? Kailangan ng Canada niyan. Nakakahiya naman tayo. Sunod-sunod na ring nag-post ang iba kong mga kaibigan. Ang loob ng service area, ang food court, ang convenience store, ang parking lot lahat ay naging paksa ng kanilang mga post. Ang hashtag, Service Areang Pinas. Bakit hindi ganto? Sa Canada, 6 ng gabi, nag-post din ako. Alam kong nakafollow ang Facebook account ni inay sa aking Instagram, pero wala akong nakitang dahilan para magtago. Ipinapakita ko lang ang katotohanan. Ang caption ko ay, Unang araw sa Pilipinas. Lahat ng alam ko tungkol sa pampublikong infrastruktura ay nagsisimula ng maging questionable. Makalipas ang 30 minuto, tumawag si inay. Tatapat ng madaling araw. Sa Vancouver. Ngunit siguradong gising siya. Olivia, nakita ko ang post mo. Malamig at seryoso ang kanyang boses. Iyan ay isang panig na pag-uulat. Ipinapakita mo lang ang magagandang bagay.
Sinabi ko sa iyo na hanapin mo ang mga problema. Sumagot ako. Inay, ayokong magsinungaling. Ang nakita ko ay isang napakalinis at maayos na hintuan. Wala akong nakitang problema. Bumuntong hininga siya. Olivia, bata ka pa. Hindi mo naiintindihan ang politika. Hindi ito isang simpleng biyahe. Nakataya dito ang tiwala sa gobyerno ng ating bansa. Pagkatapos ng tawag, lalo akong naguluhan. Bakit mas mahalaga ang tiwala sa gobyerno kaysa sa aking katapatan? Bawal ko bang sabihin ang totoo kong nakita? Ato ng gabi, humiling ng panayam ang media team. Nakasama namin, 5 sa aming 23 ang napili, at kasama ako. Bilang anak ng ministro, inaasahan na iyon, Olivia. Ano ang iyong impresyon sa unang araw mo sa Pilipinas? Tanong ng reporter. Sumagot ako ng tapat. Nagulat ako dahil iba ito sa inaasahan ko. Lalo na ang antas ng serbisyo sa kanilang mga expressway service area na sa tingin ko ay mas mataas kaysa sa Canada. Nanigas ang ekspresyon ng reporter. Mahirap i-broadcast ang pahayag na iyan, Olivia. Pwede bang maging mas neutral ka? Halimbawa, sabihin mong parehong may kalakasan at kahinaan ang dalawang bansa. Umiling ako. Sinasabi ko lang ang nakita ko. Hindi ba't iyon ang pagiging neutral? Nagtapos ang panayam sa isang alanganing pakiramdam. At noong gabing iyon, nakahiga ako sa aking silid at nakatitig sa kisame. Kinabukasan, sasakay kami sa isang modernong bus sa isang integrated terminal. Ano kaya ang magiging pagkakaiba nito sa SkyTrain ng Vancouver? Hindi tumigil ang mga notifikasyon sa aking telepono. Ang mga komento sa aking Instagram post ay lumampas na sa 1,000. Karamihan ay mula sa mga taga-Canada. Ang anak ng ministro ay nagsasabi ng totoo. Sa wakas, may isang taong tapat. Olivia, ipagpatuloy mo ang pag-post. Noon ko napagtanto, ang aking post ay hindi na isang simpleng larawan mula sa biyahe. Ito ay naging isang pampulitikang pahayag. At tinatahak ko na ang isang landas na malayo sa gusto ng aking ina. Nobyembre, WM. WM. Ng umaga. Nakatayo kami sa pasukan ng Parañaque. Integrated Terminal Exchange. PITX. Ngayong araw. Sabi ng aming guro, sasakay tayo sa isang point-to-point P-bus papuntang Makati. Ito ay para maranasan natin ang kanilang modernong pampublikong transportasyon. Sa totoo lang, hindi ako masyadong umasa. Isang bus terminal? Ano ang ipagkakaiba nito sa terminal sa Vancouver? Ngunit mula sa sandaling bumaba kami sa hagdan, may kakaiba. Una, napakalawak ng terminal. Ang mga istasyon sa Vancouver ay karaniwang maliit at simple, ngunit ang PITX ay parang isang malaking airport. Pagdaan namin sa mga gate, sumigaw ang kaibigan kong si Mark. Wow! May mga elevator at escalator dito. Sa Vancouver, puro hagdanan lang. Ipinaliwanag ng aming tour guide. Halos lahat ng mga bagong terminal dito sa Pilipinas ay may mga elevator para sa accessibility. Sa Toronto, 26% lang ng mga istasyon ang mayroon. Pagdating namin sa boarding area, lalo akong namangha. May mga maayos na upuan at malinaw na mga digital screen na nagpapakita ng mga biyahe. Ang mga impormasyon sa pag-alis at pagdating ng bus ay real-time, sabi ng guide. Sa Vancouver, madalas 2 minutes o 5 minutes lang ang nakalagay. Dumating ang bus. Tuwing 15 minuto raw ang dating ng biyahe. Ang SkyTrain sa Vancouver ay 10 hanggang 7 minuto, kahit sa rush hour. Pero para sa isang bus system, ito ay kahanga-hanga. Sumakay kami sa bus at tiningnan ang loob. Malinis ang mga upuan at malakas ang aircon. Nagulat ako nang malaman kong may libreng wifi. Sumigaw ang kaibigan kong si Emily, hawak ang kanyang telepono. Hoy! May wifi dito! At libre! Sinubukan ko rin. Totoo nga, mabilis pa ang koneksyon. Habang papunta kami sa Makati, patuloy akong nag-obserba. Ang pinaka nagustuhan ko ay ang mga tao.
Maayos silang pumipila. Sa Vancouver, medyo magulo. Pagdating namin sa Makati, ang mga kaibigan ko ay tuwang-tuwa. Olivia, ang galing nito. Hindi maikukumpara sa atin. Kinuha ko ang aking telepono at nag-live sa TikTok. Mabilis na umabot sa 3,000 ang nanonood. Karamihan ay mga taga-Canada. Humarap ako sa kamera at sinabi, "Mga kababayan, kasasakay ko lang sa 2P bus dito sa Maynila. At sa totoo lang, hindi ito maikukumpara sa sistema natin sa Vancouver. Maayos na terminal, libreng wifi, komportableng upuan, at real-time na impormasyon. Lahat ng ito ay standard dito." Bumuhos ang mga komento. "Hindi ka panipaniwala. Dapat gayahin iyan ng Vancouver. Nakakahiya naman tayo." Ngunit isang komento ang pumukaw sa aking pansin. "Magagalit ang nanay mo diyan." Tama siya. Siguradong nanonood si inay ngayon. 7 ng gabi na sa Vancouver. At siguradong galit na galit siya. Ngunit hindi ko itinigil ang broadcast. Sa halip, sinabi ko, "Mga kaibigan, sinasabi ko lang ang nakita ko. Ito ang katotohanan. At ito ang realidad na dapat nating malaman." Umabot sa 5,000 ang live viewers. At noon ko napagtanto, wala nang atrasan. Nagsimula na akong magsalita ng katotohanang ayaw marinig ng aking ina. Nobyembre 19, lamang hapon. Dumating kami sa isang super spa, isang lugar na tinatawag na Ace Water Spa. Ngayong araw, sabi ng aming guro, espesyal nating mararanasan ang kultura ng wellness dito. Ito ay isang kakaibang lugar. Hindi ako masyadong umasa. Isang spa. Isang lugar lang para maligo. Hindi ba? Ano ang pinagkaiba nito sa shower room ng isang public pool sa Vancouver? Nagbayad kami ng entrance fee sa pasukan. 200 piso, bawat isa. O mga 15 Canadian dollars. Kung iisipin na ang isang beses na pagpasok sa public pool sa Vancouver ay $7, medyo mahal ito. Ngunit sinabi ng staff, maaari ninyong gamitin ang lahat ng pasilidad hanggang hating gabi. Kasama na ang mga hydrotherapy pool, sauna, sushi area, at kainan. Teka, hanggang hating gabi sa halagang $15? At pwede pang matulog sa lounge? Hindi ako makapaniwala. Ang isang gabi sa isang budget hostel sa Vancouver ay hindi bababa sa $50. Pero dito, sa halagang $50, maaari kang mag-relax buong araw. Pumasok kami sa spa, na hiwalay para sa mga lalaki at babae. Pagpasok ko pa lang sa locker room, hindi ko naimik. Para akong nasa isang high-end hotel spa. Malinis na mga locker, libreng tuwalya, hair dryer, at lotion. Sa loob ng spa area, mas lalo akong namangha. May hot herbal pools, cold pool, lap pool, at iba't ibang uri ng hydrotherapy jets. Higit sa 10 uri. Sa public pool ng Vancouver, shower lang ang mayroon. At mayroon ding iba't ibang klase ng sauna at steam room. Pagkatapos ng isang oras, lumabas ako sa common relaxation area. Doon ko muling nakita ang aking mga kaibigan. Lahat kami ay nakasuot ng shorts at t-shirt na ibinigay ng spa. Sumigaw si Emily. "Olivia, tingnan mo dito. May hot and cold pools. At ang ganda ng lounge." Isa-isa naming sinubukan ang lahat. Ang hot pool ay nakaka-relax, ang cold pool ay nakakagulat. Pero masarap sa pakiramdam pagkatapos. 11 ng gabi, nagtipon kami sa kainan sa loob ng pasilidad. Nakita ko sa menu ang adobo, kaldereta, at sinigang. Ang mga presyo ay mula 200 hanggang 500 piso. Kalahati ng presyo sa mga restaurant sa Vancouver. Nag-order ako ng adobo at isang baso ng sagot gulaman. Lampas hating gabi, ang mga kaibigan ko ay nagpunta sa sleeping lounge. May mga reclining chair doon at kumot. Humiga ako sa isang upuan at tumingin sa kisame. $15 para sa lahat ng ito. Sa Vancouver, kailangan kong magbayad ng hindi bababa sa $100 para sa isang hotel na may pool at sauna.
At hindi pa kasama ang pagkain. Dasang madaling araw. Hindi ako makatulog kaya nagpunta ako sa lounge area. Nakita ko roon ang ilang mga kaibigan. Lahat sila ay masayang nag-uusap. Olivia, ang galing nito, sabi ni Mark. Kahit ang mga may mababang kita, ay kayang mag-enjoy dito. Sa Vancouver, ang mga homeless ay walang mapuntahan kapag taglamig. Dito, sa maliit na halaga, pwede silang magpainit at magpahinga, idinagdag ni Emily. Hindi ba't ito ang tunay na social welfare? Isang lugar na abot kaya ng lahat, hindi lang mga mamahaling hotel. Sa Vancouver, lahat ay napakamahal, kaya hindi ito magamit ng mga mahihirap. Kinuha ko ang aking telepono at nag-post sa Instagram story. Isang larawan ng loob ng spa na may caption na, $15 para sa buong araw ng spa, sauna, pagkain, at pahingahan. Bakit walang ganitong pampublikong pasilidad sa Vancouver? Makalipas ang 3 oras, isang emergency call ang dumating mula kay inay. 10 ng umaga sa Vancouver. Nanginginig ang kanyang boses. Olivia, burahin mo agad ang post mo. Alam mo ba ang ginagawa mo? Inaatake mo ang gobyerno. Ang social media mo ay kumakalat na sa buong probinsya. Ginagamit ito ng oposisyon para atakihin ako. Kalmado akong sumagot. Inay, sinabi ko lang ang totoo. Talagang mura at magagamit buong araw ang spa dito. Mayroon ba akong kahit isang bagay na isinungaling? Sumigaw si inay. Umuwi ka na agad. Kanselado na ang programa. Nobyembre 7 ng umaga. Nag-aalmusal kami sa kainan ng spa. Biglang pumasok si Miss Jennifer. Seryoso ang kanyang mukha. Mga estudyante, may emergency announcement. Inutos ng kagawaran ng edukasyon na itigil na agad ang programa. Uuwi tayong lahat mamayang 6 ng gabi sa isang flight mula Enaiya. Nagkagulo ang kainan. Ano? Bakit biglaan? May 1 linggo pa kami. Tumingin sa akin si Miss Jennifer. Olivia, direktang utos ito mula sa nanay mo. Naging isyong pampulitika daw ang mga social media posts mo. Ginagamit ito ng oposisyon para atakihin ang gobyerno. Tumayo ako. Ma'am? Ano? Gulat ang ekspresyon ni Miss Jennifer. Hindi po ako babalik. Hindi ako nagsinungaling. Sinabi ko lang ang totoo kong nakita. Bakit iyon naging problema? Olivia, menor de edad ka. Kailangan mong sundin ang utos ng magulang mo. Pagpupumilit ni Miss Jennifer, pero umiling ako. Noon, tumayo ang kaibigan kong si Emily. Tumayo rin si Mark. Ako rin po. Hindi ba't ito ay isang educational program? Natututo kami. Bakit kailangan itong itigil? 1, 2, 3. Sa huli, lahat kaming 23 ay tumayo. Hindi kami uuwi. Natataranta si Miss Jennifer. Mga bata, ito ay isang malawakang pagsuway. Magiging malaking problema ito. Isipin ninyo ang inyong mga magulang. Sumagot ako. Ma'am, dapat din malaman ng aming mga magulang ang katotohanan. Kung tunay na maunlad na bansa ang Canada, ano ang masama sa pag-aaral ng magagandang bagay mula sa ibang bansa? 10 ng umaga, direktang tumawag sa video call ang aking ina mula sa kanyang opisina. Nakatipon kaming lahat na 23, Olivia. At sa lahat ng mga estudyante. Mukhang pagod ang aking ina. Ang inyong mga social media posts ay lumikha ng malaking kontrobersya. Inaakusahan ng oposisyon ang gobyerno na niloloko ang mamamayan at inuulat ng media ang pagiging atrasado ng infrastruktura ng Canada. Nagtanong ako. Inay, kasalanan po ba namin iyon? Nagsinungaling po ba kami? Natahimik si inay. At dahan-dahang nagsalita. Hindi kayo nagsinungaling. Pero naging sensitibong isyong pampulitika ito. Ang problema ay anak kita na isang ministro. Kung ganoon, gusto ninyong magsinungaling ako? Gusto ninyong sabihin kong pangit ang maganda, marumi ang malinis, at atrasado ang moderno? Napapikit si inay. At pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Olivia, pakiusap, umuwi ka na.
Hindi ko na kaya ang problemang ito. Umiling ako. Inay, hindi po ako babalik. At ganoon din ang pananaw ng 23 na kasama ko rito. Mananatili kami rito ng 1 linggo pa para matuto. Natapos ang video call at makalipas ang 35 minuto. Isang nakagugulat na balita ang lumabas. Isang breaking news mula sa CNN. Breaking. 23 estudyanteng Canadian tumangging umuwi dahil sa kahangahangang infrastruktura ng Pilipinas. Nagulat din ang BBC. MGA estudyante. Sinuway ang utos ng ministro. Krisis pampolitika sa British Columbia. Habang nanginginig ang mga kamay, binuksan ko ang TikTok Live. Mabilis na umabot. Sa 20,000 ang nanonood. Humarap ako sa kamera. Mga kababayan, nagpasya kaming 23 na hindi bumalik sa Canada. Gusto pa naming matuto dito. Gusto naming malaman ang katotohanan at naniniwala kami na dapat din malaman ng mga taga-Canada ang katotohanan ito. Bumuhos ang mga komento. Ang tapang ninyo. Laban para sa katotohanan. Ipagmamalaki ka ng nanay mo. Nanay, ngunit mali ang huling komento. Hindi ako ipagmamalaki ni inay. Kasalukuyan siyang nahaharap sa isang krisis pampulitika. Nobyembre 20, 3 ng hapon, nagtipon kami sa isang cafe sa Bonifacio Global City. Tinitingnan namin ang mga balita sa buong mundo sa isang laptop. Ang aming kwento ang pangunahing balita sa CNN. Paghihimagsik ng mga estudyanteng Canadian, inilantad ang pagkakaiba sa infrastruktura, mas malalim na pagsusuri ang inilabas ng BBC. Ang natuklasan na dalang-dalang 23 teenagers na yumanig sa isang bansa. Naglabas pa ng editorial ang New York Times. Kapag nakitanji MGA, estudyante ang ayaw, ipakitanji MGA, politiko, sumigaw si Emily. Hoy, nasa Time Magazine din tayo. Sa front page. Totoo nga. Malaki ang litrato ko sa Time na may titulong. Olivia Jones, ang 16 anyos na kumalaban, sa kanyang inapara sa katotohanan. Habang binabasa ko ang artikulo, bumibilis ang tibok ng aking puso. Tungkol ba talaga sa akin ito? Sinabi ko lang naman ang nakita ko. Ng hapon, pumasok si Miss Jennifer na nagmamadali. Mga bata, malaking balita! Naglabas ng pahayag ang punong ministro ng Canada. Tumingin kami sa screen ng laptop. Nagdaraos ng press conference ang punong ministro ng Canada. Pinapahayag ko ang aking paghanga sa tapang na ipinakita ni Olivia Jones at ng 23 estudyante, sabi ng punong ministro. Tapat nilang sinabi ang kanilang nakita. At ito ay naghahatid sa atin ng isang mahalagang mensahe. Kailangan nating matuto. Nagpatuloy ang punong ministro. Inatasan ko ang ministro ng edukasyon na igalang ang karapatan ng mga estudyanteng ito na matuto, susuportahan natin sila upang makumpleto ang kanilang 2 linggong programa ayon sa plano. Napuno ng sigawan ang cafe. Nanalo kami! Totoong nanalo kami! Ngunit magkahalo ang aking damdamin. Hindi ito isang tagumpay. Siguradong nasa ilalim ng matinding pressure si inay ngayon. 7 ng gabi, muling tumawag si inay. Isang personal na tawag na ito. Olivia. Pagod ang boses ni inay. Nanalo ka. Direkta nang nakialam ang punong ministro. Kaya matutuloy ninyo ang inyong programa. Maingat akong nagtanong. Okay ka lang po ba, inay? Mapait na ngumiti si inay. Saan banda ang okay doon? Hinihiling ng oposisyon ang pagbibitiw ko. Inaakusahan ako ng media na ginamit ko ang sarili kong anak bilang kasangkapang pampulitika. Bumagsak ang approval ratings ko. Patawad po, inay. Taos-puso kong sinabi. Bumuntong hininga si inay. Huwag kang humingi ng tawad. Ginawa mo ang tama. Ako ang nagkamali. Inaamin ko. Sa mga salitang iyon, halos maiyak. Inay, Olivia, sabi ni inay. Tingnan mo ang lahat ng dapat mong makita hanggang sa huli at ituro mo sa mga taga-Canada
ang katotohanan, kung gaano tayo napag-iwanan, kung gaano karami pa ang dapat nating matutunan. Pagkatapos ng tawag, umiyak ako sandali. Malaki ang naging dagok sa politika kay inay, ngunit sa huli, kinampihan pa rin niya ako. 8 ng gabi, muli kaming bumiyahe. Sa pagkakataong ito, mula Maynila hanggang sa isang resort sa Batangas, huminto kami sa ilang mga service area sa SLEX. Muli, namangha ang aking mga kaibigan at kumuha ng mga litrato. Ngunit tahimik lang akong naglakad-lakad, nag-iisip, nangyari ba talaga ang lahat ng ito? Ang aming biyahe ay naging pandaigdigang balita. Nakialam ang punong ministro ng Canada at nahaharap si inay sa isang krisis pampulitika. Habang nakatingin sa kalangitan sa gabi mula sa isang viewing deck, napagtanto ko, hindi ito isang simpleng biyahe. Ito ay isang tanong na inihain ng 1-3 teenager sa mundo. Tama ba talaga ang ating natututunan? Lahat ba ng nasa aklat ay totoo? Ano ang pamantayan ng isang maunlad na bansa? At ang pinakamahalagang tanong, mayroon ba tayong lakas ng loob na sabihin ang katotohanan? Nobyembre 22, 20 ba? Eksaktong isang linggo mula nang dumating kami sa Pilipinas. Sa mga araw na iyon, naranasan namin ang iba't ibang lugar sa Metro Manila ayon sa plano. Mga modernong terminal, bus, expressway, spa, palengke, at mga parke. At gabi-gabi, ipinopost namin sa social media ang aming mga nakikita. Bakit napakalinis ng mga pampublikong banyo sa Pilipinas? Bakit napakaraming 24 oras na convenience store? Bakit napakamura ng pagsakay sa taxi gamit ang app? Bawat isa ay isang tanong. At kasabay nito, isang mensahe para sa Canada. 3 ng hapon ng araw na iyon, isang emergency hearing ang idinaos sa lehislatura ng British Columbia, ang paksa, pampublikong infrastruktura at sistema ng edukasyon. At si inay, ang testigong dumalo. Nagtipon kami sa lobby ng aming guest house sa Makati at pinanood ang live broadcast. Isang miyembro ng oposisyon ang walang awang umaatake kay inay. Ministro, inutusan ninyo ang mga estudyante na hanapin ang mga problema ng Pilipinas. Ngunit sa halip, ang mga problema ng Canada ang kanilang natuklasan. Ano ang masasabi ninyo rito? Dahan-dahang tumayo si inay. At tumayo sa harap ng mikropono. Una sa lahat, kailangan kong humingi ng paumanhin. Nanginginig ang boses ni inay. Binigyan ko ang aking anak at ang 23 estudyante ng isang may kinikilingang misyon. Sinabi kong hanapin nila ang mga problema ng Pilipinas. Hindi iyon edukasyon. Iyon ay pampulitikang propaganda. Huminto ang paghinga ng buong kapulungan. Nagpatuloy si inay. At humihingi rin ako ng paumanhin sa mga mamamayan ng Canada. Naniwala ako na tayo ay isang maunlad na bansa, na ang ating sistema ang pinakamahusay, ngunit iyon ay kayabangan. Kailangan nating matuto, nagtanong ang miyembro ng oposisyon. Ano po ba ang eksaktong kailangan nating matutunan? Binuksan ni inay ang kanyang laptop. At ipinakita sa screen ang aking mga larawan sa Instagram. Tingnan ninyo ito. Isang real-time monitoring system sa banyo ng isang expressway service area. Mayroon ba tayo niyan sa Canada? Wala. Isang modernong bus terminal na may mga elevator sa halos lahat ng palapag. Tayo ay 26% lang. Mga bus na may libreng wifi at komportabling upuan. Mayroon ba tayo niyan? Tumataas ang boses ni inay. At ang super spa, $15 para sa isang pampublikong pasilidad na magagamit buong araw, kasama na ang paliligo, sauna, pagtulog, at pagkain. Ilan ang mga homeless sa ating Vancouver na walang mapuntahan sa gitna ng malamig na taglamig? Nagkagulo ang kapulungan. Sa huli, sinabi ni inay, ako ay nagsilbi bilang ministro ng edukasyon sa loob ng 15 taon, ngunit ako ay isang palaka sa ilalim ng bao. Ang aking anak at ang 23 estudyante ay nakakita ng mas malaking mundo kaysa sa akin.
Kailangan kong matuto mula sa kanila. At yumuko si inay. Mga kababayan, paumanhin. Ako ay magbibitiw sa pwesto. Biglang tumahimik ang lobby. Ang aking mga kaibigan ay nakatingin sa screen na may gulat na ekspresyon. Umiiyak kong kinuha ang aking telepono. At nagpadala ako ng mensahe kay inay. Inay, huwag kang umalis. Ipinakita mo ang tapang na aminin ang iyong pagkakamali. Ngayon, ikaw naman ang dapat magbago sa Canada. Pakiusap. Makalipas ang 5 minuto, dumating ang reply mula kay inay. Sa halip, ilalaan ko ang natitirang bahagi ng aking buhay para gawing kasing ganda ng Pilipinas ang Canada. Noong gabing iyon, nagpasa ang lehislatura ng isang emergency resolution, isang espesyal na komite para sa pag-aaral ng infrastruktura ng Pilipinas na may budget na $5 milyong. Pagsisimula ng malawakang proyekto sa pag-upgrade ng pampublikong transportasyon sa Vancouver mula 2025, iniulat ng CNN. Ang 23 teenagers na nagpabago sa isang bansa sa luubing isang linggo. Naglagay ng titulo ang BBC, Ang Kapangyarihan Niya Katotohanan, Paano Nagbunga ng Reformang Pampulitika, ang Katapatan Niyang MGA Estudyante. At pinili ako ng Time Magazine bilang kandidato para sa Teen of the Year. Ngunit mas masaya ako sa ibang bagay. Ang paghingi ng tawad ni inay, ang pagsasabi niyang kailangan niyang matuto. Iyon ang pinakamalaking tagumpay. Disyembre 1, 24. Natapos namin ang 2 linggong programa ayon sa plano at dumating kami sa NAIA. Sa pagkakataong ito, walang tumangging umuwi. Sa departure lobby, huli kong sinulyapan ang Pilipinas. Sa loob ng 2 linggo, ganap na binago ng bansang ito ang aking pananaw sa mundo. At binago nito ang buhay naming 20 through. Lumipad ang eroplano. Sabi ng katabi kong si Emily, "Wow! Gumawa talaga tayo ng kasaysayan. Ano?" Tumango ako. "Oo, ginawa natin. Tayong 23, magkakasama." Marso 2015. Naglabas ang Netflix ng isang dokumentaryo. Ang pamagat, The 23 Who Changed Everything. 3 buwan itong ginawa na may budget na $2 milyong. Ipinalabas ang dokumentaryo sa 127 bansa at nagtala ng 8 milyong oras ng panonood sa unang araw. Si Olivia Jones at ang kanyang 22 kaibigan ay naging sikat sa buong mundo sa isang iglap. Sinimulan ng Vancouver, Canada ang malawakang proyekto sa transportasyon noong 2025, paglalagay ng mga modernong pasilidad, pagpapaikli ng oras ng paghihintay, at libreng wifi lahat ay batay sa sistema ng Pilipinas. At noong Hunyo 2025, binuksan ang unang pampublikong super spa sa Vancouver. Ang pangalan, Olivia Wellness Center. Bukas 24 oras na may entrance fee na $15. Naging patok ito sa mga mamamayan. Hindi nagbitiw sa pwesto si Ministro ng Edukasyon Carol Jones. Sa halip, pinangunahan niya ang proyektong pagbabago sa pampublikong infrastruktura at nanguna sa pagbabago ng Canada. Noong Oktubre 2025, nakatanggap siya ng isang parangal mula sa gobyerno ng Pilipinas para sa kanyang mga kontribusyon sa pampublikong serbisyo. Si Olivia Jones ay napili bilang isa sa 10 pinalista para sa Person of the Year ng Time Magazine noong 2025. At sabay-sabay siyang nakatanggap ng mga alok ng admission mula sa Harvard, Stanford at MIT. Ang isang maliit na rebelyon na nagsimula sa loob ng 48 oras ay nagpabago sa mundo. Pinatunayan ng 23 teenager. Ang lakas ng loob na sabihin ang katotohanan ay kayang magpabago ng mundo.